Mga kapuso, hindi basta aftershock, kundi isa na namang malakas na lindol ang muling yumanig sa Mindanao pasado alas 5 ng hapon kanina. Magnitude 6.2 yan na ang epicentro na itala po sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa PHIVOX, iba pa yan sa mahigit 6,000 aftershocks na inatatala kasunod ng magnitude 7.8 noong nakaraang Lunes. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Provincial Hospital ng Sarangani Province kaninang umaga para alamin ang kalagayan ng mga pasyente na nananatili sa itinayong tent sa labas ng ospital. Dahil sa tinamong pinsala ng ospital, sa labas na muna ginagawa ang mga medical procedures. Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ng 2 patient transport vehicles mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Pinuntahan rin ng Pangulo ang Malapatan National High School na nasira ng magnitude 7.8 na lindol noong isang linggo. Sa General Santos City, inalam ng Pangulo ang estado ng bawat LGU na apektado ng lindol sa isinagawang situation briefing, kasama ang mga alkalde at opisyal ng LGUs na lubhang naapektuhan ng lindol. Ang Department of Human Settlements and Urban Development magbibigay ng 30,000 pesos na financial assistance sa may-ari ng 11,000 na totally damaged na bahay. Binigyan din ng hanggang ngayong araw ang mga local government units para makapagbigay ng listahan para sa financial assistance na target na simultaneous payout ngayong weekend. Siniguro ng Pangulo ang tulong ng national government sa mga apektadong LGUs. Naglaan ang Office of the President ng 278 million pesos para sa mga apektadong LGUs. Meron din manggaling sa Office of the President na we have put aside 278 million for the local governments who have been hit hard by the earthquake. So Sarangani and Jansan will receive 50 million, South Cotabato, Sultan Kudarat 30 million, Davao Occidental and Glan 20 million each, Zamboanga will get 15 million. Mayroon pang pondo para sa iba pang apektadong LGUs. Mabibigyan din sila ng 3 hanggang 10 million pesos. Sa ilalim naman ng LGSF, maglalabas tayo ng 50 million kaagad para sa pagpaayos ng mga government building at sa isang ospital, kagaya sa Alabel at saka sa Glan. Pagsisikapan rin daw mapasok ang mga isolated na mga lugar upang mahatira ng tulong gamit ang helicopter o idaan sa dagat. Kasabay ng mayat-mayang pagpatak ng ulan, ang halos walang tigil na pagtangis ni Maria Luz sa Barangay Patoco, Sarangani Island sa Davao Occidental. Umaasa pa rin siyang mahanap pa ang kanyang anak at inang natabunan ng lupa. Isang linggo na mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pero pahirapan ang paghahanap dahil sa mga aftershocks. Nakabantay rin ang ilang kaanak ng mag-uuling na naiulat na nawawala sa Barangay Maan sa Tibuli, South Cotabato. Pero ang search and retrieval operation na pagpasyahan ng itigil ng mga otoridad. Delikado na kasi ang paghuhukay dahil hindi na matatag ang lupa at posibleng magkaroon muli ng pagguho ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato. Samantala, ipinaliwanag ng PHIVOX ang nangyaring pag-angat ng seabed sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Hindi dapat sila magpanik dahil ang coastal uplift ay isang epekto ng lindol na nangyari na. Yung pag-angat ng lupa ay again naganap kasabay ng main earthquake at tinatawag natin ng co-seismic uplift. Nangyari ito nung biglang nag-release ng naipong stress ang Cotabato Trench. Wala naman daw dapat ikabahala at hindi rin kailangan ng relocation. Mula sa GMA Regional TV, Argil Relator, nakatutok 24 oras.